So yung ating proteksyon sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So kailangan natin yung malasag. Ang Kristiyano pamumuhay ay araw-araw na paglakad natin sa ating Panginoon. Ito rin ay ngunit ito rin ay isang pakikipaglaban. Pater. Tayo ay namumuhay sa mundo na para bang kontrolado ito ng mga kasamahan na nangyayari sa ating mundo. At tayo ay humaharap sa mga oposisyon at sa mga kahirapan, sa mga difficulties. At maaaring mawala tayo sa ating, o matalo tayo sa ating pakikipaglaban kung tayo ay nag-iisa. So, ito mahirap na paglaban pag nag-iisa tayo. Kailangan natin ng kasama. Kailangan natin ng grupo kung tayo ay manalo sa labanan. Kahit tayo mga mananampalataya, ang buhay natin bilang mga mananampalataya ay hindi madali, subalit ito ay mapagtagumpay. Tayo mga mananampalataya ay binigyan ng Diyos na katagumpayan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay sa kanyang pakikipaglaban, laban kay Satanas at sa kanyang hukbo ng kasamaan. At dahil sa tagumpay na ito, sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So kung ating pinahintulutan si Kristo na siyang lumaban para sa atin, tiyak na tayo ay magtagumpay. So ngayon naman yung ating buhay pananampalataya, since we are always relying on our Lord Jesus Christ because He has already won the battle. Talagang pinagtagumpayan niya yung pakikipaglaban. Sabi ko sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, ito yung mga listahan na mga kalasag na kailangan natin na galing sa Diyos upang tayo ay makipaglaban sa kasamaan. For we reason not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places, sabi ng Ephesians chapter 6, verse 12. Kailangan natin dalahin yung ating dalasag o yung ating sandata at upang tayo ay makatayo ng matatag. Ito ang utos na kailangan natin piliin. Ang kalasag ay naglalaman ng anim na bahagi na siyang ating gagamitin. Ang una yung breadfruit, yung sinturon na katotohanan. Ang kasinungalingan ni Satanas ay nagpapatuloy hanggang ngayon. At yun ay ginawa niya mula doon sa hardin ng Eden. At ginawa niya rin ito sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ang Panginoong Jesucristo ang katotohanan na ating kailangan sa John chapter 14, verse 6. Kayo na lang po yung magbasa doon sa verse. Kasi po lang yung bukas natin. Ang salita ng Diyos ay ating pinagmumulan ng katotohanan. The Word of God is true. At kailangan natin malaman na mabuti at gamitin natin ng mga kalayaan. Sabi ko sa Ephesians chapter 1, verse 13, First Thessalonians chapter 2, verse 13, at 2 Timothy chapter 3, verse 15. Pangalawa, breastplate of righteousness. Yung panglagay natin dito, pangatlo natin dito sa ating bibig. Ang katuwiran. Yung breastplate of righteousness
Bakit kailangan natin yun? Kung sa ating dibdib. Kasi nandun yung puso. Nandun yung puso natin. Nandun yung Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. At doon nakikipag-ulit yung banal na Espiritu. Kaya napakahalaga yung ating dibdib. Kasi nandito yung puso. So kailangan meron itong proteksyon laban sa mga kalaso na ipinupukol sa atin ng kaaway. Tinatanggap natin ang katwiran ng Diyos kung ating inilalagay yung pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. So we will rely our faith in Christ, and therefore, yung righteousness ay tatanggapin natin. At tayo ay makikita ng Diyos sa ating katwiran, kaya tayo nakakaharap sa Kanya. Sabi nyo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, at doon sa Galatians chapter 5, verse 15 to 16. Ang pangatlong gospel of faith o of peace, yung ebanghelyo ng kapayapaan. Ibinibigay nito yung panloob ng kapayapaan kung tayo ay nandoon sa ating mga troubles o yung mga nangyayari, mga hindi maganda sa ating buhay. Sabi ko sa Ephesians chapter 2 verse 14 and Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ang kapayapaan sa Diyos ang pinag-uulan na kung bakit kung kaya natin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas. So, nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang ating personal na tagapagligtas, doon natin naranasan yung totoong kapayapaan. Kasi yung kapayapaan ngayon ay nandun sa puso na pinaglagyan noong Espiritong Pinuhay ng Diyos. So, ngayon, inilalarawan yung kapayapaan nagmumula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya napakahalaga ng mga kapatid yung salita ng Diyos. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng tiyak na kapayapaan na hindi natin nararanasan mula dito sa lipunan. No? Ang kapayapaan binibigay ng Diyos ay hindi kaya ibigay ng sanlibutan. Kaya napakahalaga. Ang kapayapaan ng Diyos ay dumarating kung tayo ay nagsisi doon sa lahat ng ating mga kasalanan. Maging yung ating mga kasawian, yung mga kapaitan na nasa natin sa buhay. Ito ay hindi nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Kasi alam niyo yung kapag marami tayong mga pighati sa buhay. Marami tayong mga kasakitan na naranasan sa ating buhay. Na nandun lagi. Kaya makikita natin yung kalagayan ng isang tao kapag yung puso niya ay puno-puno ng galit, puno-puno ng inis, puno-puno ng pighati, puno-puno ng kalungkutan. Wala ka talaga nung makikita at maranasan kapayapaan. Wala ka makikita kanya kapayapaan. So, maraming ways ang binibigay ng mundo para umaalis yung actually yung lahat tayo ang butong na yung tinatawag na stress. So, kaya makikita natin yung mundo, maraming pumamaraan para maalis yung stress nila. Mga pang-entertain sa mga tao para alisin yung stress. Subalit iba, yung pamamaraan ng Diyos kasi hindi talaga yung magbigay ng totoong kapayapaan. Only God can give us peace from His word. Mula doon sa kanyang Ebanghelyo. Kasi yun ang katotohanan na hindi kaya ibigay ng mundo. Pang-apat, share the faith o yung kalasag ng pananampalataya. Itong pananampalataya na ito ang starting point upang ating patuloy na makita yung ginagawa nito sa ating buhay.
laging sinusubukan ni Satanas sa lahat ng mga pwede niyang gawin. No? Na tayo ay masakin yung pananampalataya. Gusto talaga ni Satanas sirahin yung pananampalataya natin. So marami